maraming naniningil kay Excel. Dahil nga dun sa casino junket. Sagutin nyo naman yung mga investors. So, kawawa naman. I'll give her 100. Wow! Perfect score! Hindi ko na narinig yung Espanto. Darin na lang. Wala nang Espanto. Ay, bakit? Ipinakwil na siya na tatay niya. Bakit daw ganun yung red carpet? Di nakaka-A-lister ang pa-red carpet sa presto ng movie ni na Alden at Julia. At yan ay hindi naman na confidential. Ay, hindi. Oo, talagang nababalitaan natin yan. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamalon. Ito naman po si Joseph Papa. Ito naman po si Papa o si Odi Diaz. Ano pa nga pa? Ang laging yung hinihirit sa amin. Ay! Chichika mo na! Dali! Ako, ito na nga, Lloyd, no? Diyos ko, talagang ang dami-daming issue ngayon. Ay! Oo. Nakakahilo na. Hindi lang showbiz. Ay, pati non-showbiz. Ay, oo. O, talagang umaalingaw-ngaw din ang mga kaganapan, di ba? Oo. At yan ay hindi naman na confidential. Ay, oo. Talagang nababalitaan natin yan. Oo. At kayo rin naman nababalitaan ito. O, anyway, going back to showbiz. Yes! Ay, naku, nakakaloka. O, katulad nito, kino-call out. Ang dami nagra-rant against Yexel Sebastian. Sino yun? Ayan yung mga nauna, yan yung mga ka-level dati ni Lloyd Cadena. Mga vlogger sila. Si Excel, oo. Ayun na nga, dahil maraming nagko-call out, maraming naniningil kay Excel. Oo, si Excel yung gumagawa ng mga yung mga life-size na mga superheroes. Di ba? Natandaan niyo yun. Tapos meron siyang kapatid na namatay sa lung cancer. Ay, sorry to hear that. Oo. So anyway, dahil nga dun sa casino junket. Ay! Kawawa naman yung mga OFW. Hindi raw sumasagot si Excel at saka yung asawa niya si Mikey. Oo, sagutin nyo naman yung mga investors. So, kawawa naman. Hindi nila alam kung paano kayong kukontakin at kung paano nila makukuha ang kanilang in-invest. Oo. Casino junket! Ay! Diba? Meron kang experience dyan. Yes, I've been there. Been that. Nakakaloka. O, Diyos ko po. Oh my gosh! Oo, imaginein mo na lang kung ako yung isang OFW, baka, Diyos ko, baka umiyak ako ng dugo. Pero syempre, pinaghirapan pa rin natin yung pera dyan. Kaya dapat maibalik. Kung ano man ang mga naging problema dyan, sana malutas. Kaya lang dapat, huwag na tayo magturo ng mga, kasi hindi rin ako binayaran. Hindi naman, Excel naman, hindi naman yan ang sinabi mo noon. Nabahala ka, di ba? Kung ano man ang mangyari, ikaw ang kausap nila. Hindi naman yung mga kausap mo. Parang yung crypto. Pati daw crypto, may mga ganyan pa. Na maraming na sumasadsad ng negosyo, sumasadsad yung kanilang savings. Kasi nga yung crypto, natatalo rin sila. Pero syempre, meron din namang mga nananalo dyan. Kaya lang mas madalas daw yung mga natatalo. And speaking of crypto, Lloyd, di ba? Sino ba isang kaibigan natin na talaga nanawagan na sa 24 oras? Naku, naghablan na nagsampa na ng demanda. Laban dun sa mga pinag-investa nila. Itong si Paul Salas tsaka si Mikey Quintos, di ba? Ang mga kasama nila, parang total of 8 million plus yung nadali sa kanila. Kung pagsasama-samahin yung mga investment, no? Nakakaloka. Ayan. Kasama rin akong na lot-lot dyan. Ay, nako po. Diyos ko po. Ayun nga daw, Nay, di ba? Nung unang taon na nag-invest sila, okay naman daw, bumabalik yung pera. Ano naman daw sa umpisa talaga, padadamahin ka. Swerte pa nga sila, inabot sila ng 1 taon. Yung iba, di ba, Nay, mga 3 buwan na, 4 na buwan lang, di mo na makuita yung mga pinag-investan mo. Correct. May kaibigan kasi ko kanina, kausap ko. Oo nga daw. Isa siya sa mga investors ni Excel na hindi pa rin nababalik yung kanyang kapital. Tapos parang hinuhulog-hulugan na lang siya kung kailan gusto ni Excel. Yan, kay Excel, iba naman yung crypto, doon kay Paul Salas. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Ingat talaga. Correct. Hindi ko mo nakikita nyo na yung iba kumikita, siguradong kikita na din, di ba, Nay? Kasi naman yung iba bumibili pa ng
ng mga magagarang sasakyan. Tapos ipinopost nila. Tapos bumili sila ng bahay, ipinopost na nila. Sinasabi nila galing yun sa casino junket, or kaya sa crypto, kaya sa isang negosyo na ayaw nilang sabihin, pero kung gusto mong pumasok, mag-PM ka lang. Yung mga ganon. Iba talaga naglalatag pa ng mga pera sa mesa, pang-inganyo. Yung tuwing buwan-buwan, may pag-payout na, bunto-bunto na pera. Para daw dun sa mga nag-invest. Correct. Huwag po tayong pabubulag or pasisilaw sa ganyan. Okay lang na matalo siguro sa negosyo. Kasi feeling mo, bahagi ka ng kasalanan kung bakit gumanon yung negosyo, di ba? Or doon ka natututo sa pagnenegosyo mo. Kung nalugi ka man doon, pag sabak mo ulit, kikita ka na agad. Kasi alam mo na yung pasikot-sikot. Hindi katulad sa mga ganito na kasi gusto natin sitting pretty. Gusto natin nag-iintay na lang ng interest buwan-buwan. O ayan, wala naman pala nang iintayin. Kaya nabalik yung interest mo, hindi na nabalik yung kapital. Yung kapital, biktima. Diba? Tsaka yung mga chicken farm. Ay! Naku, utang na loob. Tigilan tayo ng mga chicken farm na yan. Ay! Hi! Pia Romeo, yung asawa ni Terence Romeo. Hello! Asang ka na? Anyway, sana naman mabayaran na. Meron pa bang iba? May mga gusto ka pang kamustahin? Ay, naku, meron. Pag hindi ako nabayaran sa October 14. Hi! Naku, ibabalaan ako talaga dito. Ay! Ay, naku, Diyos ko po. Kaya ano po tayo, lagi nating pag-aaralan yung mga taong lumalapit sa atin. Ako talagang nangaral. Yung mga lumalapit sa atin. Actually, kung ano yung pakay. Oo. Minsan, kaibigan mo pa eh. Diyan pa nagkakasira yung pagkakaibigan eh, no? Lalayo ka pa. Bakit nangyari sa inyo para may ma-share kayo? Diyos ko po. Kaya yung mga nagtatago dyan, huwag na kayo magtago. Diyos ko, lalong wala kayong dignidad pag pinagtaguan niyo yung mga obligasyon niyo sa mga tao. Totoo. Diba? Ako, may naalaala ako. Ano yun? Dati ang inay, hindi mahagilap ang tatay. Hindi makita ko nasaan. Kung baga nasa sugala, nasa inuman, o baka nasa babae niya. Kaya inutusan ako. Sabi sa akin, Diyosa, tawagan mo muna nga ang iyong ama. Pauwiin mo na. Di tinawagan ko ang tatay. Dahil ako. Ibinaba ko na. Tapos sabi ng inay, bakit may binaba? Ano sabi? Sabi ko inay, naku po, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo Babae ang sumagot Oh my God. Mukhang matopobre pa at saka nag-English speaking. Ano sabi ng babae? Ano sabi ng kirida niya? Ang sabi you have zero balance in your account. Hindi naman yung babae ng tatay mo gano'n. Hindi ko, pinasampal ako ng ina. Ay, syempre. Dapat ka tinadyakan ka pa sa mukha. Binaba ako na. Mapapatapa mo yung babae na lalait pa. Anong ginawa mo? Ayun, nagpapasaluto ka paano nakausap siya ng mga tagal-tagal. Ang tagal na pala nilang tatay siguro. Ewan ko sa'yo, Diyos ko po. Oy, naku. Ito na nga. Naku, na-viral yung isang parang dumalo yata sa isang event si Vice Ganda, di ba? Yes. Tapos, ano nga eksena nun? Ay, natanong kasi siya, Nay. Kung parang hilingin siya ng komento tungkol dun nga sa yung kapisanan ng mga social media broadcasters. At sinagot yan ni Meme. Eto, Nay, dinukot natin sa Lionheart. Eto sabi ni Meme, Pwede ba kitang tanong sa mga comments mo tungkol sa of course, may yung sa kapisanan ng mga social media broadcast. I'm here to enjoy. Let's enjoy that. You know what? Thank you so much. Thank you, media people. In fairness, hindi naman naging basto si Meme. Ang galing sumagot ni Meme. Diba? Let's enjoy the night. Yes. Paano naman kasi? Kahit naman ako tanungin, ano masasabi mo doon sa kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas, yung demanda nila? Ba't ko sasagutin yan? Una,
hindi tama o akma sa okasyon. Pangalawa, pag ayaw mo nang lumawig o humaba pa ang isang issue, hindi mo na dapat sinasagot. Oo. At kung gusto mo maging irrelevant, yung isang issue, deadma ka. Oo, diba? Kaya kahit ako, yun ang isasagot ko. I mean, diba, mas maraming iba pang, mga nagaganap na hindi ka nais-nais sa social media. Para yun ang pagtuunan nila ng pansin. Nagkataon nga lang siguro na kasi yun yung parang recent na issue with Meme. Yun nga lang, tama yung sinabi mo, di ba? Kailangan, tama naman din yung timing, nasa appropriate na lugar, di ba? Kung press con siya about the issue, di ba? Tamang itanong. But we cannot blame the reporter kung itanong man yan. Kasi kung doon lang nila sa pagkakataon na yun, makakausap si Meme. Siyempre, nandun yung pagbabakasakali nila na baka masagot ni Meme. Yung mga reporters naman, di naman yan nagtatampo o nagagalit kung hindi sagutin ang kanilang tanong eh. Kasi the mere fact na ikaw nagtanong, dapat handa ka sa kung ano man ang isasagot sa'yo. O anyway, maganda yung sagot ni Meme dyan. I'll give her 100. Wow! Perfect score! Diba? Kaya? Kaloka. Ngayon ko nga lang narinig yun. Ha? Buti pa nga si Vice madaling kausap. Samantala yung boyfriend ko, Diyos ko, ang hirap kausap noon. Bakit? Eh, sinabi ko sa kanya, sabi ko, love. Sabi niya, bakit? I love you. Sabi naman niya, I love you too. Tapos sabi ko naman sa kanya, mahal, paano kung sawa ka na? Sabi niya sa akin, eh, tutuklawin kita. Sana ispitan mo na yan. Apaka-corny ang jowa mo. Kaya nahuhula niya ako sa kanya eh. Sabi ko naman kung sawa na sa akin. Hindi ko naman sinabing ahas siya. Sabi tutuklawin niya daw ako. Ay, naku, Diyosa. Kung naghahanap na nga ako yung mayamang kausap, ayaw ko na mahirap kausap. Baka merong mayamang kausap na boyfriend dyan. Pero ito talagang as in kung yaman at yaman lang, talagang ginastosan naman ito, no? Yung MediaCon ng Can't Buy Me Love. Oo, napakabongga. Ginanap sa Seda Hotel. So siya, sa Vertis. Yes, dun sa ballroom. Tapos. At talaga nagmukhang Chinatown. Chinese-inspired. Ayan, yung kanilang production design. Di ba? Ginastosan. Para sa red carpet ng mga cast at napakadaming artista na. Ayan yung mga artista. Ilan sa kanila. Ayan, syempre si Tita Navavilla, si Mr. Gutierrez, si Agat Isidro, si Direk Roel Santiago, andyan si Maris Racal, si Darren, si Albi Casino, si Joao Constancia, si Alora Sasam, at marami pang iba na, di ba? Ang bigati ng cast. Syempre, ang mga bida, yes, si Donnie Pangilinan, at saka si Bel Mariano. Ito na yung pinakahintay na teleserye ng mga fans ng Don Bell. At ang bongga na sa 3 platforms siya mapapanood. Una sa Netflix na magsisimula sa October 13, tapos October 14 simula naman sa I1TFC. Tapos October 16 sa Free TV naman. Wow! Ang bongga! Super roadshow presentation. Yes, di ba? At saka interesting kasi nga may kulturang Chinese na involved. Kaya parang Binondo feels. Yes! At napakaraming first. Gaya na yun. First time na hindi mayaman yung role ni Donnie. Di ba? Tapos si Bel naman ngayon, sabi niya na yung bago siya kasi nga mayaman siya dito. Siya yung rich. Oh my God. Siyempre, si Donnie hindi naman naging mahirap nung araw. Hindi pa. Ano yung kanyang mga na-experience dito? Hindi na mahirap siya. First time niyang sumakay ng jeep. Would you believe? Sabi nga ni Robbie Domingo bilang host, sabi niya, kayo talaga mga rich kids. Di ba? Kaso, hindi niya talaga na-experience dati. Pero dahil sa teleserye, ayan, na-experience niya na, di ba? Nakakatuwa ang pagbabalik ni Tita Nova sa ABS-CBN. Yes, Nay. At saka din ni Miss Rupa Gutierrez. Ito nga yung, ang dami nga natuwa at pinalakpakan sila nung binanggit nila na sobrang happy sila na bumalik sa ABS-CBN. Ito nga na yun. Okay. I'm very happy to be back at ABS-CBN. Talaga po iba yung feeling kasi 36 years ako sa ABS-CBN.
when I transferred to other station. And then, nandito po ako muli. And napakaganda ng aking role na binigay nila sa akin. And I'm trying my best talaga na magampanan po ng mahusay. At napakaganda po ng role na yun sapagkat mga bida po ang kasama ko at ako ang kanilang lola. A typical Filipino lola na nagmamahal sa kanyang mga apo. To be back as a kapamilya, my last series was with Katniel, and now I'm back as Netflix din yun. Yes. So ngayon, nagbabalik ako, the next coming superstars of this generation naman ang makakasama ko. Kaya excited ako, Netflix din. So I'm very excited to also work with Direct May. It's my first time to work with her. Magkasama kami. Actually, we're schoolmates in San Agustin. So I'm so happy now na siya yung director ko, ako yung artista niya. And first time ko rin makatrabaho si Don Bell and Direk Ruel, Adon, si Maris nakasama ko. Marami akong nakasama dito sa Showtime, si Chi. But I'm happy that I'm back on ABS-CBN. Maraming salamat. Ayan, nakaka-touch na yung kay Tita Nova, no? 36 years siya sa ABS-CBN, tapos nalipas siya ng ibang network. Tapos ngayon, freelancer na siya, nabalik ulit siya sa ABS. After 13 years. At mahusay pa rin na artista. Diba? Nakasama ko si Tita Nova sa Abangan na Susunod na Kabanata. Ay, oo, love na love ko yan. Diba? At oo nga pala, Loy, sino pang nakausap mo doon? Ay, eto na nga, Nay. Nakausap ko si Darren kasi hindi ko na narinig yung Espanto. Darren na lang. Wala nang Espanto. Ay, bakit? Ito nakawil na siya na tatay niya? Uy, hindi. Bakit nga ba, Darren? So we've been going with Darren for a few months na. Nothing, ano naman po, major. Just for the branding of, you know, me as an artist lang po. And yeah, I feel like mas madali din siyang maalala also. So stuff like that. Nothing major naman. Branding. Para daw mas madaling matandaan. Bakit ang Espanto naman? Alam ng pag-Espanto si Darren yun. Oo. Ikaw, Nay, bilang manager, ano sa tingin mo yung move na ganyan? Pag singer talaga, pwede ng single name. Parang Kyla. Jaya, Morissette. Karil. Moira. Yung nga no, daming mga single names. Pero dinudugtungan pa rin ng mga fans ng kanilang apelyido kasi doon naman sila unang nakilala. Di ba? Tsaka siya lang naman yata so far yung Darren sa showbiz. Oo. Anyway, good luck at congratulations sa bumubuo sa cast ng Can't Buy Me Love. Yes! Ng Star Creative naman. Yes! Pero ang nakakaloka nito, Lloyd, noong October 4, ay ginanap naman din yung press con o media con ng 5 Breakups and a Romance. Starring Alden Richards and Julia Montes. Ang nakakaloka nito, imbis na ma-curious ng mga tao doon sa bakit 5 breakups. Sa Twitter, parang inokray yung setup ng MediaCon. Bakit daw ganun yung red carpet? Di nakaka-A-lister ang pa-red carpet sa press ko ng movie. Nina Alden at Julia. Oo. Dahil nga, ayun nga, so kung nakikita natin dyan, habang lumalakad ng cast, ay napapaligiran ng telang itim. Ay, naku. Diyos ko, talagang kung ano-ano nakikita ng mga netizen, para lang maikumpara sa ibang press con. Pero syempre, parang sanay na rin yung mga tao na nakakakita ng ganun kagarbong press con. Lalo na Alden Richards at Julia Montes yan. Ang inaasahan nila ay bonggang-bongga as in pasabog na setup. Saan ba ginanap yun, Ay? Hindi ko alam. Naimbita ka ba? Sabi ni Alden, inimbita raw ko. Hinahanap ako ni Alden. Sabi niya, asan ka, Kuya Oji? Bakit wala ka sa press ko? Hinahanap kita. Sabi ko, hindi naman kami na-invite. Kaya doon lang kami nakatutok sa Twitter. Ba't sabi ni Alden, invited ka? Baka naman sabihin niyo,
porque bitter kami ha. Hindi, yan talaga yung lumabas. Kaya lang, ang natutuwa ako dun sa naging gesture ni Alden. Kaya sabi ko nga sa kanya, nakakatuwa ka kasi talagang you went out of your way para hanapin ako, para mag-text sa akin, at para dahil inaasahan mo na nandun ako pero walang nag-imbita sa amin. Pero sabi ko kay Alden, lahat ng tulong na magagawa namin ni Mama Loy at ng OGDS Showbiz Update ay ibibigay namin sa kanya kasi mabait na bata. Very approachable at very grateful lagi. Yeah. Wala naman kayong pinariringgan yan. My God, nabuhay si Jex sa katawan. Sasampalan kita siya. Wala. O basta, marami pa tayong malalaman tungkol sa 5 breakups and a romance sa mga susunod nating episode. Pero October 18 na yata ito. Oo, malapit na. Malapit na, oo. Ako panonoorin ko yan. Trailer pa lang ho. Talagang mako-curious ka na, tapos makikita mo na talaga kung gaano ka-intense ang mga eksena, nanay, di ba? Sana naman ma-invite na, no? Sa premiere. Pero kahit hindi na, ipapanoorin natin yan, di ba? Oo. Dahil supportan natin yan kay Alden Richards at saka kay Julia. Napakabait na si Miss Julia. We love you both. And I'm sure kikita to. Tatabo to. I-claim na natin ay. Correct. Diba? Ayan ha. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng mga manonood namin na hindi pa po namin subscriber, sana po mag-subscribe na po kayo kasi madali lang. I-click lang yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan po ang aming episode ngayon, may aking komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po below, i-click ang like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag hindi niya kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin po, nakakatuwa. Ang dami po nag-comment na nag-enjoy sila sa behind the scene. Yung mga nakuna natin dun sa pag-attend natin ng ABS-CBN Ball 2023, Forever Grateful. Kami pinaparinggan ka din, Mama Loy. Ikaw ang pinaparinggan. Kayo ni Jakes. Diba? Panoorin niyo po ha. And thank you Dr. Hayapaki sa Victoria's Skin for My Skincare. Diyan po sa Victoria Tower EDSA, malapit po sa GMA. Yes. At Dr. Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po yan sa Rodriguez. Tapat po ng Christ the King Church para sa aming gorgeous na mga ngiti. Yes. Diba, Josa? Thank you. Ayan, at syempre gusto ko rin po maging forever grateful si ABS-CBN. Kaya sana ma-invite din kami. Nasa maging sino ka Ayaw nga pala. Oo nga, hindi ka tuloy hinanap ni Direk Coco. Ako kinis ako ni Direk Coco, nandun sa vlog ko, kitang-kita ng mga tao ang lutong ng halik sa akin. Sayang naman. Di ba, panoorin nyo na naman po ako sa maging sino ka man. At ipanood nyo po ako sa aking mga social media account for more of my good vibes na video. At mga memes, mga picture na kalokohan ko. At syempre maraming salamat din po sa Ideal Vision. Yes, Ideal Vision. At syempre pa aking panayam kay Senator Risa Ontiveros sa OGDS Inspires. Ayan, lalo na sa mga single parents, sa mga solo parents, naku, panoorin yan para ma-inspire kayo. At syempre pa, sa October 14-15 po, ang OGDS Acting Workshop. Ako magtuturo dyan. Kaya yung mga interesadong matuto ng acting at malaman kung paano kumita sa aming industriya at para magkaroon sila ng idea kung ano ang dapat na maging behavior ng isang talent dito bukod sa mahusay ka dapat umarte, ayan po ang ating ituturo sa October 14 and 15. Ang anong ages ito na Siyempre, 13 and above. Mga so, walang limit kahit na 13 and above. Basta, siyempre, nasa Wisho, diba? At yan, kontakin nyo lamang po, ayan, ang OGDS Acting Workshop fan page. At sa Instagram, yan, at Ellen Workshop. Parang yung Ate Ellen, At Ellen Workshop. Pero totoo, wala ka naman pinaparinggan doon sa may mga nasa wisyo. Wala ka pinaparinggan dyan. Gaga ka. Maraming galing dyan sa OGDS Acting Workshop. Si Ivana Alawi galing dyan. Si
Kid Yambao, si Nico Natividad, si David Licauco, diba? Isabel Ortega, si Heaven Peralejo. Mga produkto namin yan. Si Anjo Damiles, si Sofia Pablo, galing din dyan sa amin. At marami pang iba. Si Joseph Poco. Si Joseph Poco, malay nyo, kayo na ang iniintay ng industriya. Malay nyo, ito ng panahon ng inyong pagsikat. Kaya, matuto ng umarte. Ng tama, ha? At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? I-chika mo na! Dali! Ayan, ako abangan ninyo sa ating next episode, ha? Siyempre, dun magkukwento tayo tungkol kay Eric Santos sa kanyang 20th anniversary concert sa MOA na super sold out. Congratulations, Eric! At napakahusay mong hayop ka. Ha? Hindi ka na magalit kay Eric? Hindi! Hindi! Ba't ako magagalit? Wala ko galit. Napakahusay. Diba? Kaya hindi ko siya makausap noong October 5. Ha? Talaga? Bakit? Di ba? Ayaw nga niyang magsalita the whole day. Ay, oo nga pala. Nire-reserve niya. Kaya naman napakahusay niya ng October 6. Diba? Congratulations, Eric. Sa susunod ulit, on your 21st anniversary concert. Sa iyong milestone. Ayan. Clap, clap, clap. Ano sabi niyan? Snooki Serna. Ha. Sino sabi niyan? Maricel Soriano. Ay! Ay!